Durutan mo yun eh. Bakit? Asan na sila? Ano sila? Hello guys, andito na kami ngayon sa Santa Catalina Church. So, asa na sila? Sabihin mo sila. Ayun! Ayun sila. So, Ay, nag-vlog na sila guys. ayun sila guys. Sama sila. Ayun yung mga kasama namin. Hi. Say hi, Keisha. Si Mariela. Si Mariela na. Yeah. Vlogger na vlogger. Last one. Nag-high pa siya eh. Yeah. Naligaw ako. Naligaw siya. Ang dami ng dating ko. Okay na. Kompleto na. De Alexandria Parish Church ay itinatag noong 1590s ng mga misyonerong Agustinians. Ang simbahan ay nakatuon kay St. Catherine ng Alexandria. Ang pagtatayo ng kasalukuyang istruktura ay nagsimula noong 1753. Kinikilala pamana ng simbahan, ito ay nakarehistro bilang Cultural Property, Category 3, Heritage Structure.
Nagtatampok ang simbahan ng 3 antas na Renaissance facade. Ang natatanging katangian nito. Sa loob, makikita ng mga turisita ang 2 larawan ni Saint Catherine, isang replika at isang muntigong larawan. Nandito po kami para i-interview si Matthew. yung ano niyo po, position dito. Ako yung liturgist dito sa simbahan. Sige po. May 4 na questions lang po kami na tatanungin. Maaari po namin simulan. Meron po ba kayong alam na istorya o sa simbahan ng Santa Catalina de Alexandria Paris? Ang Saint Catherine, it was built on August 29, 1590. And it was started by the Franciscan fathers. Next question po, question number 2. Meron po ba mga naganap na pag-unlad sa bayan na ito dahil sa paggawa ng simbahan? One thing na pag-unlad dyan is kapag sineselebrate yung feast ni Saint Catherine, which is November 25, lahat ng Kapampangan na sinasak ni Saint Catherine pumupunta dito. Napupuno yung simbahan, including other places like Batangas, umaabot dyan, from Zamboanga, Davao, dinadayo nila dito kapag piyesta ni Apunta. Ano po yung mga naging karanasan po ninyo sa simbahan? So ako kasi dito sa simbahan, nag-start akong nag-serve noong 2009 hanggang ngayon. So maraming karanasan. So pinakamagandang karanasan is si Saint Catherine kasi siya yung patron saint ng mga students. So kahit na for almost 12 years ako yung naging leader dito, hindi ako nahirapan, lalo na nag-aaral ako. Natapos ko yung degree ng architecture na nagsaserve pa rin dito. So maganda yung paggabay ni Apong Tali, lalo na siya yung patron saint ng mga student. For the last question po, ano po mga napansin ninyong pagbabago sa simbahan na ito dahil sa mga naganap na reformasyon or renovation mula sa kada taon? Actually, yung sa mga renovation, mga construction ng simbahan, kasama ako dyan. Pati yung pagpapakita ng old structure ng kampanaryo, malaking impact sa tao na gustuhan nila. Kasi nakita nila yung old structure ng front face. And then yung patio, ini-improve natin for the parking. We have also the Chapel of the Saints para kung gusto magdasal, dito na lang. And then, we also improve the gardens, yung mga greens, para maganda yung flow ng air. Ayun lang po lahat ng question namin. Salamat po sa pagsasagot po. Thank you po. Ito nagtatapos sa interview. Ang simbahan na ito ay merong 70 metro ang haba. Ang simbahan na rin ito ay nagsisilbing gabay sa bayan ng Arayat. Sa tuwing ika-25 ng Nobyembre, ibang nagdiriwang ang kapistahan ni Saint Catherine. Ang
magiting na nakatayo na simbahan na ito sa Arayat, Pampanga ay isang patunay sa mahaba at makulay na kasaysayan ng rehiyon. Nakilala ito dahil sa taglay nitong mapang-akit na timpla ng mga estilo ng arkitektura. Nakakuha din ito ng reputasyon bilang isa sa pinakamagandang simbahan sa Pampanga. Ngunit ang kahalagahan na simbahan ng Santa Catalina ay higit pa sa taglay nitong kagandahan. Ito ay isang lugar na puno ng pananampalataya, katatagan at pamana ng kultura. Ang simbahang nakikita natin ngayon ay sumasalamin sa dedikasyon at pananaw ng mga nakalipas na henerasyon. Ang pagtatayo sa kasalukuyang istruktura ay nagsimula noong 1753 taon na may mga makasaysayang talaan na nagsasaad ng mga aktibidad sa pagbibinyag na isinagawa ni Fray Villalobos noong 1753 taon. Sa buong ika-19 na siglo, ang simbahan ay sumailalim sa mga pagsasaayos at pagpapaganda na nagtapos sa makabuluhang proyekto ng pagpapanumbalik at pinangunahan ni Father Urbano Bedoya noong 1872. Ang maselang gawain na ito ay nakatulong sa paghubog ng nagtatagal na kagandahan ng simbahan. Higit pa sa kahalagahan ng arkitektura at relihiyon nito, ang Santa Catalina ay mayroong isang espesyal na lugar sa puso ng marami. In 1940, the church received a distinguished visit from our President Manuel L. Quezon and his wife Doña Aurora. Ang pagbisitang ito ay isang patunay sa katayuan ng simbahan at sa kahalaga nito sa loob ng mas malawak na tanawin ng Pilipinas. At kamakailan lamang, in the years of 1995 and 1996, people saw significant renovations undertaken within the church interior at tiniyak ang patuloy na kagandahan at paggana nito para sa mga susunod pang henerasyon. Ang Santa Catalina Church sa Arayat, Pampanga ay higit pa sa isang simbahan lamang. Isa itong makulay na tapiserya na hinabi mula sa pananampalataya, kasaysayan at karelagan sa arkitektura. It serves as a beacon of hope and inspiration, a place where the community gathers to celebrate their shared heritage and connect with the divine. Nakatayo sa loob ng maraming siglo, nangangako ang Santa Catalina Church sa patuloy na paglilingkod sa komunidad ng Arayat para sa mga darating pang mga taon. Ang init! Say hi, Keisha. Sir Elvis, para sa ito. Ayoko na. Init. Ay! Yung